Good morning mga ka-RC. So meron tayo dito 20 years old na electronic speed controller. Ayaw nang gumana ng kanyang output doon sa motor, pero gumagana pa yung kanyang BEC or battery eliminator circuit. So ito, napakadumi. Try natin siyang ayusin, pero linisin muna natin ng alcohol. So, kukuha muna tayo ng alcohol. Ilagay natin sa toothbrush at toothbrushin natin itong circuit board. So ayan, nalilinis na natin siya, pero linisin pa natin maigi para matanggal yung mga buhangin at mga alikabok at mga kalakalawang na nakadikit sa mga metal parts ng ating chips. So ayan, kuskusin lang natin maigi hanggang sa matanggal ang mga alikabok at mga kalakalawang na nakadikit sa mga paa ng ating chips. So ayan, malinis na. Kunin naman natin ang heater para i-blower natin para matanggal yung moist na iniwan ng alcohol. So ayan, painitan natin siya ng saglit lang. So para makita natin na malinis na. Ngayon, alamin natin kung bakit hindi gumagana yung output nito. Pag nag-throttle up tayo, hindi umiikot yung motor. So alin kaya ang piyesa na problema nito? Checkin muna natin. So habang ating chine-check yung mga connection, yung mga pagkakahinang, okay naman, wala namang nakaangat. Ito, parang nakaangat yung paa ng capacitor, pero parang nakahinang naman. So okay naman yung mga surface mounted capacitor, nakadikit naman ng igi. So wala naman tayong nakitang sunog, wala naman tayong nakitang loose connection or loose contact. Ang ganda pa rin naman ng pagkakahinang, dikit na dikit pa rin naman dito sa side na to. Oops, ito parang nakapatong na lang yung paan ng negative ng terminal ng capacitor. Sungkitin nga natin kung nakadikit pa siya. Dito dapat yan nakalagay, ayan sa side na yan, pero lumipat doon sa kabilang side. Ayun, nakaangat nga. So baka nga ito naman ang dahilan kaya hindi siya gumagana. So pero parang hindi naman yan. Pero ganun pa man, ihinang natin kasi nagkaroon siya ng cold solder para maidikit natin ulit yung terminal ng capacitor. So ayan, kaya testingin muna natin. So ayan nga po, ayan, hindi umaandar yung motor pag nag-throttle up tayo. Supposed to be dapat umiikot na yung motor kapag nag-throttle up. So since hindi gumagana ang throttle up, hinanga na rin natin. Subukan natin, baka yun lang naman yung naging problema niya. Okay, lagyan muna natin siya ng flux, kaunti lang. Tapos ngayon, hinanga natin ng makadikit na yung terminal, yung negative terminal. Pero ang ginagawa naman ng capacitor na yan, filter lang naman kasi yan, just in case biglang bumabagsak yung voltahe papunta sa kanyang BEC or BEC. Kukuha siya ng supply dyan para magiging balance yung kanyang voltage output papunta sa BEC. So ayan, hinanga na lang din natin para nakadikit. Ngayon, nakahinang na. Tingnan naman natin yung ibang spare parts. Kaduda-dudang spare parts. Mukhang hindi naman sunog, baka naman shorted. So gagamit tayo ng digital multi-tester.
Pero bago ang lahat, checkin muna natin ulit, baka gagana na. Ngayon, ito parang may umiinit sa side na to, parang nakakapasok. Yan, ayaw pa rin umandar yung motor pag nag-throttle up tayo. Ito, medyo mainit dito, nakakapaso na. Ayan, ito, mainit yung dalawang capacitor na yan. So, testingin natin, gamitan natin ng digital multi-tester. Gamitin natin yung continuity para malaman natin kapag tumunog siya. Ibig sabihin, may shorted. Pero hindi tayo sigurado na yung capacitor nga ang shorted. Baka doon sa kabilang circuit, sa kabilang side, ang merong shorted. Pero ganun pa man, para hindi tayo magdududa, para sigurado tayo, subukan nating testingin. So ayan, nakakapag-read tayo ng mababang ohms, mababa, shorted. Yung isa sa kabila, open line. Ito open line din. Yan, walang tunog. Ibig sabihin, walang short. Ito, capacitor na to, may short. May short din. So, tanggalin natin siya para malaman natin kung talagang siya ba yung short o hindi naman. So, lagyan natin ulit ng flux para madaling matunaw. Initan natin. Kung kaya naman natin gamitan ng malapad na soldering iron, ayan, natanggal na natin. Nung sinukat natin yan, hindi naman siya shorted, kaya ibalik natin siya. Wala dyan ang problema. Nasa kabilang circuit. So, ihinang natin siya ng mabuti. Ganon din yung isa, ihinang natin ng ayos. Yan, nahinang na. Nakadikit na siya ng ayos. So, hindi sila shorted. Nung tinanggal natin at tinesting natin sila na hindi nakadikit sa circuit board, hindi naman siya shorted. Kaya tingnan natin yung kabilang side niya yan. Kung hanapin natin kung nasaan ang shorted. So medyo mahaba na tong video. Pumunta na tayo sa part 2. Salamat sa panonood. Bye-bye. Pero ganun pa man, inspeksyonin muna natin at siguraduhin natin na walang short circuit. Alright.